Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Bagyong Nona, palayo na ng bansa. Bagyong Onyok, nagbabanda naman sa Mindanao. 159 na milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura dahil sa Bagyong Nona na itala ng NDRRMC. No bayo, no boto policy ng COMELEC, pinagtibay ng Korte Suprema. Satisfaction rating ni Pangulong Aquino bumaba batay sa bagong SWS survey. DOTC magdadagdag ng bagong tren sa MRT sa Pebrero. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-15 sa buwan ng Desyembre taong 2015. Tayo po ay sa bayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring center sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Gayon din sa ating live streaming sa untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna, bagong balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng UV Express na nabangga ng 10-wheeled sa Ortigas Extension, Pasig City at motorcycle rider na naaksidente naman sa Marikina City. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng isang 10-wheeled truck at UV Express sa kahabaan ng Ortigas Extension, Pasig City pasado alas 2:34 kaninang madaling araw. Nagtamo ng ilang galo sa pisngi at tuhod ang driver ng UV Express na si Rolando Mendoza, 52 anyos, na kaagad namang binigyan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at saka inihatid sa Taytay Rizal Hospital. Ayon sa driver ng truck na si Jairen Abugan, 24 anyos, biglang huminto ang taxi sa kanyang harapan kaya niya ito iniwasan. Ngunit nabangga naman ito sa tagiliran ang UV Express na minamaneho ni Mendoza. Samantala, tinulungan naman ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle rider na naaksidente sa Marikina City matapos madula sa basang kalsada dulot ng pag-ulan. Nagtamo ng galo sa kamay at paa si RJ Surilla na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng grupo. Tumanggi naman na magpahatid sa ospital ang biktima at sinabing kaya na niyang makauwi sa kanilang bahay. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Tulong muna, bagong balita! Binaha ang 11 barangay sa San Miguel, Bulacan dahil sa mga pag-ulang dala ni Bagyong Nona. Samantala, tumaas naman ng 3 metro ang water level sa Angat Dam. Mula sa Balagtas, Bulacan, ito ang balita ni Nestor Torres live. Nestor, go ahead. Yes, magandang gabi, Angela. Hanggang ngayon nga ay lubog pa rin sa tubig baha ang 11 barangay sa San Miguel, Bulacan. Ayon sa kay Ma'am Felicissima Liz Mongcal, ang head ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, umagos ang tubig dulot ng malakas na pag-ulan mula sa Mount Mananmon na nasa 130 mm simula pa kagabi sa bayan ng Doña Remedios Trinidad dito sa Bulacan, mababa sa bayan ng San Miguel. Sa ulat ng Bulacan PRMC, ang mga barangay na lumubog sa baha ay ang mga sumusunod. Zone 1 to Zone 3 at Zone 6 to Zone 7 ng Barangay San Jose, umabot ng 3 talampakan ng baha. 2 hanggang 3 talampakan naman ang baha sa Barangay Camias sa Sitio San Pedro Highway. 2 to 4 feet naman ang baha sa Barangay Buga, Bagong Silang at Barangay Ilog Bulo. 2 to 3 feet naman sa Barangay Salakot at sa San Vicente. 2 talampakan ng taas ng baha sa Barangay King Caballo at Pinagbarila.
At ang pinakamataas dito, Angela, ang baha sa barangay Bulira na umabot ng 5 to 6 feet. Binaha din ng hanggang nagpastuhod sa Salakot Elementary School at maging sa palengke ay umabot ng hanggang binti. Tumanggi namang lumikas ang mga residente sa napektado ng baha. Nakaansabay naman ang mga residente na nakatira malapit sa ilog para sa posibleng paglikas sakaling magpatuloy ang pagtaas ng tubig sa ilog. Kabilang dito ang Ilog Bulo, Bagong Silang, dahil sa tubig ulan naman na mula sa Bulo Dam. Nakahanda rin ang rescue team ng lalawigan ng Bulacan para sa mga mangangailangan ng tulong. Sa ngayon, unti-unti nang humuhupa ang baha sa 11 barangay sa San Miguel matapos tumigil ang malakas na pagulan. Samantala, Angela, kanina alas 3 ng hapon, tumaas na ng halos 4 na metro ang water level ng Angat Dam mula sa 207.98 meters ay umakyat na ito sa 211.5 meters. Wala namang plano ang Angat Dam na magpakawala ng tubig kahit umakyat na ito sa above flood season high water level na 210 meters. Sa ngayon, Angela, dito sa Bulacan ay nakararanas pa rin ng mga pag-ulan. Kasi mula ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Nestor Torres, live na nag-ulat mula sa Bulacan. 2 naman na ang kumpirmadong bilang ng nasawi na naitala ng NDRRMC dahil sa bagyong Nona. Samantala, umaabot na sa mahigit 159 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura dulot ng bagyo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. 6 na beses na naglandfall ang bagyong Nona mula nang manalasa ito noong Lunes sa bansa. At ngayon, bagaman hindi pa tuluyang nakakaalis sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo, isang tropical depression ang muling binabantayan, hindi lang ng Pag-asa kundi maging ng NDRRMC. Batay sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, 159.506 million pesos na ang halaga ng pinsala ng bagyong Nona sa agrikultura at infrastruktura sa mga probinsya ng Marinduque, Camarines Sur, Masbate at Albay. Higit 3,000 mga bahay din ang nawasak dahil sa bagyo sa mga rehiyon ng 4B, 5 at 8. Subalit pinangangambahang madadagdagan pa ang halaga ng pinsala sa mga pananim at istruktura, gayon din ang bilang ng mga nawasak na tirahan dahil sa mga ulat na patuloy na natatanggap ng NDRRMC. Sa kabila naman ng mga ulat na 9 na ang nasawi dahil sa bagyong Nona, nananatiling 2 ang kumpirmadong nasawi batay sa tala ng NDRRMC sa Samar dahil sa head trauma dulot ng lumipad na bubong at pagkalunod. Ayon sa NDRRMC, nagsasagawa pa sila ng confirmation at validation sa pamamagitan ng DOH at DILG sa mga ulat ng casualty na natatanggap ng ahensya kung ang mga ito ba ay may kaugnayan sa bagyong Nona. 5 syudad, 100 munisipalidad at 4 na probinsya naman ang nananatiling walang kuryente dahil sa mga natumba at nawasak na poste at kawad ng kuryente. Hindi pa mataya ng NDRRMC kung kailan maibabalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na brownout. Ginagawa ngayon ay unang-una yung nakaharang sila sa highway, nagiging impossible, pero nailigpit na po in coordination with the electric cooperatives. At yung yung distribution na lang po ang pagbalik ng mga poste ng kuryente. 8 kalsada rin at 1 tulay sa Region 4B, 5 at 8 ang hindi pa madaanan hanggang sa ngayon. Subalit patuloy ang ginagawang clearing operations ng LDRRMCs, katuwang ang Armed Forces of the Philippines. Ipinahayag naman ni Health Secretary Janet Garin na libre ang gamot laban sa leptospirosis at tetanus mula sa regional health units at DOH hospitals. So nananawagan kami sa lahat na na-expose sa baha, lalo na't pagka ikaw ay may sugat, kailangan na uminom ka agad ng doxycycline. Ito po available sa mga RHUs, meron din po sa ating regional offices at meron po sa ating DOH hospitals. Libre rin po ito. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide. Lubog na sa tubig baha ang 10 bayan sa Nueva Ecija dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan sanhi ng bagyong Nona. Samantalang sa Aurora Province naman ay inilikas na ang mga residente sa 10 barangay na binaha. Ito ang balita ni Grace Doctolero.
Nagdulot ng malawakang pagbaha sa 10 bayan sa lalawigan ng Nueva Ecija ang walang tigil na pag-ulan bunsod ng bagyong Nona. Simula pa kahapon ay halos tuloy-tuloy ng pagbuhos ng ulan sa Nueva Ecija dahil dito lubog na sa baang mga nasa mabababang lugar sa lalawigan. Kabilang dito ang Santa Rosa, Bungabon, Gabaldon, Llanera, Talavera, Aliaga, Piñaranda, Gapan, San Leonardo at San Isidro. Sa 10 barangay sa Cabanatuan City, karamihan ay hanggang bewang na ang taas ng tubig baha. Pinayuhan na ng Provincial Disaster Risk and Reduction Management Council ang mga residenteng malapit sa mga ilog na magsilikas na upang huwag nang maapektuhan sakaling umapaw ito. Sa Rizal, Nueva Ecija, halos nagmistulang dagat na ang lugar dahil sa baha. Ang Pantabangan Road na nagdudugtong sa Nueva Ecija at Aurora, hindi na madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan. Sa kabila nito, bagamat tumaas ang level ng tubig sa Pantabangan Dam, nasa comfortable level o ligtas na level pa rin ito. Sa kasalukuyan ay umabot pa lamang sa 205.47 meters ang level ng tubig sa dam, na malayo pa sa critical level na 221 meters. Samantala, mabilis namang tumaas ang tubig baha sa Maria Aurora. Sa Diat Bridge sa Maria Aurora, kitang-kitang mabilis na rumaragas ang tubig sa ilog na kulay chocolate. Ayon naman sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Council ng Maria Aurora, Aurora Province, umabot na sa 6 na barangay ang binaha. Hanggang bewang na ang baha sa mga barangay sa Maria Aurora, kabilang ang Barangay 2, Santa Lucia at San Jose, habang hanggang tuhod naman ang tubig baha sa Barangay Domen, Santo Tomas at San Leonardo. Inililikas na ng Philippine National Police Aurora at MDRRMC ang mga residenteng apektado ng pag-apaw ng tubig sa mga ilog sa Maria Aurora. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Bagamat nasa West Philippine Sea na ang bagyong Nona, ay nakakaapekto pa rin ito sa ilang lugar sa bansa, habang ang bagyong si Onyok naman ay nakapasok na rin sa Philippine Area of Responsibility. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, itong balita ni Ray Pelayo, live. Ray? Monica, 2 bagyo na ngayon ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Unang-una itong ang si Nona, na ngayon ay nakaka-apekto pa rin sa ilang lugar sa Luzon. At yung pangalawa, itong bagyong si Onyok, pumasok kaninang 1:45 ng hapon sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong si Nona ay namataan ng Pag-asa 4 ng hapon sa distansyang 70 kilometers southwest ng SBMA Olongapo City sa Zambales. Taglay ito lakas ng hangin na 100 kilometro kada oras at pagbugso na abot sa 130 kph. Kumikilos pa northwest sa bilis na 7 kilometro kada oras. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa may Bataan, Southern Zambales, Cavite, Batangas at Lubang Island. Makakaranas pa rin po dyan ng masungit na lagay ng panahon. Samantalang dito sa Metro Manila ay nakataas pa rin po ang signal number 1 kasama ng nalalabing bahagi ng Zambales, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Rizal, Laguna, Northern Occidental Mindoro at Northern Oriental Mindoro. Makaka-experience pa rin po tayo ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin sa mga lugar po na yan. Ayon sa Pag-asa, wag pa rin pong ipagwalang bahala yung dun sa mga lugar na nakataas ang babala ng bagyong si Nona dahil posible pong magdulot ng pagbaha at landslide ang mga pag-ulang maranasan sa lugar po na yan. Samantalang ito pong bagyong si Onyok ay pumasok nga po kaninang 1:45 p.m. sa Philippine Area of Responsibility. Nasa distansya po siyang 860 km east ng Mati City, Davao Oriental kaninang 4:00 ng hapon. Taglay ang lakas ng hangin na 45 km per hour at kumikilos pa west-northwest sa bilis na 20 km kada oras. Ayon po sa Weather Agency, maaaring sa Biyernes ay tatama o maglalandfall po ito sa may Caraga region. Mga dakong hapon po yan ng Biyernes ang in-expect po ng Pag-asa. Pero ang nakikita po ng Pag-asa, hindi masyadong lalakas itong bagyong si Onyok at maaaring manatili na lamang dun sa kanyang pagiging tropical depression. Pero kasama pa rin dito ang paalala ng Pag-asa na mag-ingat dahil maaari pong yung kanyang dalang ulan ay magdulot din po ng mga pagbaha dun sa mga dadaan ng lugar, partikular yung Northern Mindanao at yung
katimugang bahagi po ng Visayas, yung Bohol area na yan, dadaan po ito at maaaring tumama din dyan sa may area po ng Palawan sa mga susunod pong araw dahil maaari pong tumagal ng hanggang linggo sa Philippine Area of Responsibility ito naman pong bagyong si Onyok. Yung ating latest sa lagay ng panahon, balik sa inyo dyan, studio. Maraming salamat, Ray Pelayo, live na nag-uulat mula sa Pag-asa DOST. Samantala, inilagay na sa Blue Alert status ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Central Luzon dahil sa bagyong Nona. Samantala, naka-Red Alert status naman ang lahat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Tarlac. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Malakas na hangin at pagbuhos ng malakas na pagulan ang nararanasan dito sa Pampanga at sa iba pang bahagi ng Central Luzon dahil sa epekto ng bagyong Nona. Dahil dito, itinaas na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Office Region 3 ang Blue Alert status. Sa Pampanga, binabantayan ng RDRRMO ang mga bayan ng Florida Blanca, Santa Rita, Porac, Arayat at Magalang na madalas na binabaha kapag masama ang panahon. Minomonitor na rin kagabi pa ang mga bayan ng Macabebe, San Luis, Asmuan, Minalin, Candaba at Masantol dahil naman sa posibleng pag-apaw ng mga ilog at mga palaisdaan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kapag umapaw ang Pampanga River, mahigit 80 barangay ang babahayin mula sa mga bayan malapit sa Pampanga River. Sa Angeles City, umapaw ang mga malalaking kanal dahil sa patuloy na pag-ulan. Nagdeklara na rin na walang pasok ngayong araw sa private at public school mula preschool hanggang high school sa mga bayan ng Florida Blanca, City of San Fernando, Lubao, Minalin, Magalang, Santo Tomas, Sasmuan, Mexico, Porac, Mabalacat, Candaba, Arayat, Bacolor, Santa Ana, San Simon at Angeles City. Samantala sa Macabebe ay preschool at elementary lamang ang walang pasok. Sa Bataan, binaha ang bayan ng Orion at ang mga barangay Lati, Wakas, Kapunitan na may isang talampakan ng lalim, pati na ang Villa Angeles. Patuloy po tayong makiisa, lalong-lalo na sa ating mga kabarangay. Pag may mga announcement na pinadala kami o binigay sa inyong mga barangays ninyo, mga barangay officials, sana naman po ay tugunan natin. Kasi ang ating pong pakay ay magkaroon tayo ng zero casualty. Tayo pong lahat ay dapat tumingin at maging handa, lalong-lalo na sa mga ganitong kapanahonan na may dumarating na kalamidad na hindi naman po natin inaasahan at nalalaman kung gaano siya kalakas, katindi. Sa Tarlac, sinuspende rin ngayong araw ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa bayan ng Victoria, Concepcion, Capas, La Paz at Tarlac City, samantalang walang pasok sa elementarya sa bayan ng Paniki. Ayon sa PDRRMO ng Tarlac, naka-red alert status ang lahat ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng lalawigan kaugnay sa bagyong Nona. Isinara na ang daan papunta sa Barangay Bueno, Capas, Tarlac dahil naman sa pagtaas ng tubig sa ilog. Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Sa ibang balita, nadagdagan ang bilang ng mga Pilipinong hindi kontento sa panunungkulan ni Pangulong Aquino ayon sa isinagawang survey ng SWS. Sa kabila nito ay tiniyak naman ng Malacanang na magpapatuloy pa rin ang administrasyon sa pagtatrabaho upang maiangat ang kabuhayan ng mga mahihirap na pamilya. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Sa pinakabagong inilabas na survey ng Social Weather Station, bagyang bumaba ang satisfaction rating ni Pangulong Benigno Aquino III. Ngayong fourth quarter ng 2015, 58% ng mga respondent ang nagsasabing kontento sa naging trabaho ni Pangulong Aquino, mas mababa kumpara noong third quarter na 64%. Tumaas ng bahagya ang nagsasabing hindi nasisiyahan sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo na may 26% mula sa 22% noong nakaraang quarter. Bumaba ng 9 na puntos ang net satisfaction rating ng Pangulo mula positive 41 ay nakakuha ng positive 32 ngayong fourth quarter ng taon ng Pangulo. Pinakamalaki ang naging pagbaba ng rating ni Pangulong Aquino sa Luzon Region. Mula positive 46 noong Setyembre ay bumaba ito sa positive 23 ngayong Disyembre. Sa kabila nito, ayon sa Malacanang, magpapatuloy pa rin sila sa pagtatrabaho upang maiangat ang kabuhayan ng mga mahihirap na pamilya at makalikha pa ng maraming trabaho para sa mga Pilipino.
Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, suportado ng datos ang ginagawa ng Administrasyong Aquino. Tulad ng naging pagbaba sa unemployment rate, ang naging takbo sa ekonomiya ng bansa, pag-angat sa poverty line ng mahigit 1 milyong pamilya na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, isinagawa ang survey noong December 5 hanggang 8 mula sa 1,200 respondents. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Susunod sa ito ang balita. No bayo, no boto policy ng COMELEC, pinagtibay ng Korte Suprema. Operasyon laban sa iligal na droga mas palalawakin na ng PNP Anti-Illegal Drugs. Venezuelan drug courier na nahuli sa NAIA nasampahan na ng reklamo. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Umabot lamang sa 61 ang mga panukalang batas na naisabatas ng Kamara mula sa mahigit 6,000 bills na inihain ngayong 16th Congress. Mula sa House of Representatives, itong balita ni Grace Casin live. Grace, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Attorney Reg. Ngayong araw na ang pinakahuling sesyon ng mababang kapulungan ng Kongreso ngayong taong 2016. At base sa ating ulat na nakuha sa House of Representatives, wala pang 1% ang kanilang mga naisabatas sa libo-libong mga panukalang batas na inihain sa ilalim ng 16th Congress. 6,305 ang panukalang batas na inihain sa ilalim ng 16th Congress. Ngunit 61 lamang dito ang naisabatas at karamihan ay mga national bills. Kabilang na dito ang Sin Tax Law, K-12, Reparation and Recognition of Victims of Human Rights Violations during the Marcos regime, RH Bill, 13-month Pay and Other Benefits Tax Ceiling, Cybercrime Prevention Act, Mandatory Biometrics Voter Registration, Anti-Bullying Act, Lemon Law, Competition Act, Cabotage Act Amendments, Graphic Health Warnings on Tobacco Products, Pag-asa Modernization Act at iba pa. Ayon kay House Speaker Feliciano Belmonte Jr., malaki ang may tutulong ng mga batas na ito hindi lamang sa bawat individual at manggagawang Pilipino kundi sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Ipinagmalaki rin ng House Speaker na sa ilalim ng Administrasyong Aquino ay maagang na ipapasa ang panukalang pondo ng bansa na hindi nagawa ng nagdaang administrasyon. Every single one of them was enacted on time, and in fact I can tell you now that this one will be the BICAM report will be approved by us tonight. President has indicated he will sign it on December 22. Subalit ang minorya sa Kamara hindi kumbinsido sa performance ng 16th Congress. Para sa minority, mas marami pa rin ang mga panukalang batas na mas mapapakinabangan ng mga Pilipino ang hindi naipasa. Kabilang na dito ang FOI Bill, Anti-Political Dynasty Bill, Genuine Agrarian Reform Bill, 125 peso wage increase, Basic Law for the Bangsamoro Autonomous Region o mas kilala bilang BBL. Just speaking of Congress as an institution, did particularly well. Many of the initiatives that Congress started ended up nowhere. Attorney Reg, ngayong araw na ito ay muling nakakuha ng quorum ang mababang kapulungan ng Kongreso at kasalukuyan pa rin tinatalakay sa loob ng plenaryo itong BBL. Una na rin sinabi ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. na tatapusin na nila ngayong araw na ito ang period of interpretation and debate sa BBL upang pagsapit ng susunod na taon sa 2016, susubukan naman nilang simulan sa period of amendments kung saan tiyak nagugugol na naman sila ng mas mahabang panahon at oras sa nasabing proseso. Samantalang ngayong araw, inaasahan din natin na raratipikahan na ng House of Representatives ang 2016 proposed national budget matapos itong ratipikahan ng Senado noong Lunes. Yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa House of Representatives. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Grace Casin. Nag-uulat ng live mula sa House of Representatives sa Quezon City.
Ipinahayag naman ni Senator Ferdinand Marcos Jr. na kapos na sa panahon kaya maaaring hindi na maaprubahan ang panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL sa Aquino administration. Ito ay sa dahilang maraming mambabatas na kakandidato sa 2016 elections ang magiging abala na sa pangangampanya sa pagbubukas ng sesyon sa Enero. Ito ang balita ni Brian De Paz. Tanggap ni Senador Ferdinand Marcos Jr., Chairman ng Committee on Local Government, na malabo nang makalusot sa administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III ang proposed Bangsamoro Basic Law. Ito ay dahil marami pang constitutional issues na itinatanong si Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile sa proposed BBL na nasa second reading pa lamang ng Senado. Hindi na pasa dahil naubusan tayo ng oras. Simple lang naman yan eh. Dahil hindi simple na bill ito, makomplikado na bill ito, marami kaming kailangan gawin para maging tama, maging maganda, para maging effective. Ayon kay Marcos, bukod sa kapos na sa panahon ang Kongreso, ang ibang mambabatas na kakandidato sa 2016 elections ay magiging abala na sa pangangampanya. Baka sa next administration na. Dahil mukhang talaga nauubusan na tayo ng oras. It seems today is the last session day for this year. Siguro we can reasonably expect na pag yung session sa Enero, yung short session sa Enero, hindi na tayo makakuha ng quorum sa House of Representatives. Dahil lahat ng congressman, I'm sure 99% of them kandidato for one thing or another. Ayon kay Senador Marcos, ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya sa substitute bill para maging maganda ito at hindi rin siya nanghihinayang dahil para ito sa katahimikan sa Mindanao. Ayon naman kay Presidential Communications Operations Office Secretary Sunny Coloma, may maayos na koordinasyon sila sa Kongreso upang mapag-usapan ang mga issue sa proposed BBL. Inabisuhan rin sila ng Congress leaders na sisikaping maipasa ang BBL sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa Enero 2016. Umaasa naman si Peace Process Secretary Teresita Deles na tutugon ng Kongreso sa panawagan at sasamantalahin ang makasaysayang hamon para sa kapakinabangan ng susunod na henerasyon. Sa kabila nito, sinabi ni Senador Marcos na hindi dapat itigil ang peace process sa bansa, lalo na ng susunod na administrasyon at ang pagpapatuloy ng solusyon sa karahasan sa Mindanao. Brian De Paz, UNTV News Worldwide. Sa ibang balita, kinatigan ng Supreme Court ang pagpapatupad ng COMELEC sa No Bio, No Boto policy o ang pagtanggal sa kanilang listahan ng mga botanteng walang biometrics. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Roderick Mendoza. Roderick, good evening. Magandang gabi, Atty. Reds. Tungkol nga sa kasong ito, nagdaos kanina ng isang special unbank session ng ating Korte Suprema para talakayin yung ilang mahalagang kaso na nakabinbin sa kanila. At isa nga sa tinalakay itong tungkol sa No Bio, No Boto policy ng COMELEC. Pinagtibay ito ng ating Korte Suprema at kinatigan yung COMELEC na ipatupad ito sa darating na halalan sa Mayo. Dinismiss, kasabay nito, dinismiss ng Korte Suprema yung petisyon na isinampa ng Kabataan Party List na humihiling na bawiin o ipawalang bisa itong pulisiyang ito ng COMELEC. Ayon sa Korte Suprema, walang merito yung naging petisyon ng Kabataan Party List. As kasabay niyan, binawi na ng Korte Suprema yung temporary restraining order na inisyo para sa pagpapatupad ng No Bio, No Boto policy. Dahil dito ay unanimous nga yung naging butuhan dyan ng ating Korte Suprema. Ibig sabihin, lahat ng mga maestrado na nandoon, na dumalo sa session kanina ay pumabor doon sa desisyong ito. At diniscuss din o pinag-usapan, tinalakay din ng Korte Suprema yung dalawang substantive issue ng petition. Una ay yung tungkol sa sinasabi ng mga petitioner na itong biometrics data na hinihingi sa mga botante ay pag-i-impose o pagpapataw ng substantive na requirement na ipinagbabawal sa ating saligang batas. Ayon sa Korte Suprema, hindi naman ito substantive na requirement dahil ito ay bahagi lamang ng registration process at hindi ito labag sa ating saligang batas. Narito yung bahagi ng desisyon ng ating Supreme Court na binasa kanina ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Atty. Chodorte. Unless it is shown that a registration requirement
rises to the level of a literacy, property, or other substantive requirement as contemplated by the framers of the Constitution, that is, one which propagates a socio-economic standard which is bereft of any rational basis to a person's ability to intelligently cast his vote and to further the public good, the same cannot be struck down as unconstitutional as in this case. Sinangayunan din Attorney Reg ng Korte Suprema yung sinasabi ng COMELEC na ang layo nitong no boto, no bio, no boto policy ay parang linisin yung listahan ng mga botante sa ating bansa. Sangayon dyan ang Korte Suprema at sinasabi nila na taliwas ito naman dun sa katwiran ng mga petitioner na ito ay labag sa due process dahil basta na lamang tinanggal ng COMELEC yung mga may mahigit 2.5 million na mga botante na walang mga biometrics. Ang paliwanag dyan ng Korte Suprema, may kapangyarihan ang ating gobyerno na i-regulate, i-regulate o magbigay ng regulation kahit na ito ay maituturing na fundamental o pangunahing karapatan ng ating mga kababayan. Narito muli yung paliwanag ng Korte Suprema na binasa ng tagapagsalita na si Atty. Chodorte. The court sustained the regulations challenge on the ground of strict scrutiny, ruling that the objective of cleansing the National Voter Registry so as to eliminate electoral fraud and ensure that election results are reflective of the will of the electorate constitute a compelling state interest. Of course, ikinagulat naman ito ng mga petitioner dahil nga kung maalala natin, 2 linggo lang yung nakaraan ay inaprubahan ng Korte Suprema yung paglalabas ng TRO para nga pigilin itong pagpapatupad ng kautusan ng COMELEC na ito. At ayon sa mga petitioner, nakalulungkot lamang isipin sinasabi nila, nakalulungkot isipin na nakumbinsi ng COMELEC yung Korte Suprema na dahil dun sa TRO ay posibleng hindi nga matuloy itong halalan sa darating na Mayo. Of course, kinatuwa din ito ng COMELEC. Kung yung mga petitioner nalungkot sa desisyon, natuwa naman dito yung COMELEC dahil sinasabi nila wala nang makapipigil sa kanila, maisasapinal na nila sa ngayon yung listahan ng mga botante at hindi na nila kailanganing baguhin pa yung mga presinto na itinakda sa bawat bayan, sa bawat lalawigan dahil nga hindi na nila idadagdag o ibabalik sa listahan yung mga tinanggal nila na mga botante na walang biometrics. Narito yung pahayag ni Commissioner Rowena Guanzon ng COMELEC. Those who have not validated using their biometrics can do so after the May elections but before the barangay elections in October 2016. So that they can still vote in the barangay elections. Sabi naman ng Malacanang tungkol sa isyong ito ay pinapaubayan na lamang nila sa COMELEC kung ano yung gagawin ng poll body para nga doon sa mga nararapat na paghahanda para matiyak na nakahanda ang lahat pagdating ng Mayo. Roderick, anong balak gawin ng Kabataan Party List at ng mga petitioners after this decision? Balak pa ba nilang mag-file ng anything sa Supreme Court kahit na alam natin na ang second MR o ang pagpa-file ng MR sa unbank ay hindi na papahintulutan? Ay walang particular pa na sinasabi yung Kabataan Party List na kausap natin through text messages kanina, yung kanilang kinatawan si Representative Terry Redon. Wala pa silang sinasabi kung ano ang kanilang balak gawin, kung aapila ba nila itong desisyon ng Korte Suprema. Pero isang bagay yung makikita natin dito sa desisyon ng Korte Suprema dahil mahirap na ito ay mabaligtad dahil nga ang boto dito ng mga maestrado ay unanimous. Karamihan ay lahat ng nandun sa session kanina ay pumabor dito sa desisyon na ito. So mahirap nang mabaligtad yung desisyon na yan. Maraming salamat, Roderick Mendoza, para sa ulat na yan. Samantala, umapila naman si Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares sa Commission on Elections na gawa ng paraan na makaboto pa rin sa darating na eleksyon ang mga hindi nakapagpa-biometrics. Ito ay kasunod ng pag-dismiss ng Korte Suprema sa petisyon ng Kabataan Party List na ipatigil ang no bio, no boto ng COMELEC. I-ensure ng Korte Suprema dapat na may remedy yung mga hindi naka-biometrics through no fault of their own. Ayon naman kay Minority Leader Ronaldo Zamora, maapektuhan nito ang mga may kapansanan at may karamdaman na hindi na nagawa pang makapagpa-biometrics dahil sa kanilang mga kondisyon. Naawa ko sa mga taong hindi makaboto, paano may sakit sila or they had something extremely important to do. Alam mo na, sayang eh. No? Especially in an election that's going to prove decisive, and in a sense monumental eh.
Naghain na ng motion for reconsideration o MR si Senator Grace Poe sa Commission on Elections kaugnay ng desisyon ng First Division ng poll body na nagdidiskwalipika sa kanya na tumakbong Pangulo ng Pilipinas sa 2016 elections. Ito ang balita ni Victor Cosare. Baliktarin ang desisyon ng First Division. Ito ang hiling ni Senator Grace Poe sa COMELEC on Bank sa isinumiteng motion for reconsideration ngayong araw. Ayon sa kanyang abogado, hindi dapat binaliwala ng COMELEC ang desisyon ng Senate Electoral Tribunal na nagsasabing kwalipikado si Poe sa pagtakbo. For President, mukhang magkaiba po yata yun, mukhang hindi po yata tama yun. If you are qualified to be a senator, then you are therefore qualified, at least as far as citizenship is concerned, to be a candidate for President. Sa issue naman ng residency, sinabi ng abogado ni Poe na hindi rin binigyang pansin ang kanilang mga ipinresentang ebidensya. Ayon kay Attorney Garcia, naging maluwag din ang First Division sa pagtrato sa petisyon ni dating Senador Kit Tatad laban kay Poe. Hihilingin din ng kampo ni Poe sa COMELEC na i-consolidate na lamang ang dalawang motion for reconsideration ni Poe tungkol sa naging desisyon ng First and Second Division ng COMELEC. Tinutulan naman ito ng mga abogado ng kabilang partido. Dapat po kino-consolidation. Bakit? Nangangahulugan po 2 beses kami pupunta sa Supreme Court kung sakaling hindi kami manalo sa COMELEC and Bank. E paano po kung sa una nakakuha ka ng TRO, ibig sabihin sa pangalawa kinakailangan kumuha ka na naman ng another TRO? Anong klase naman pong hustisya meron yon kung ganun po ang procedure natin? I think that will not happen because the 4 cases will be treated separately. 1 case will be dealt with separately. Umaasa ang kampo ni Poe na agad mareresolba ang mga petisyon laban sa kandidatura sa pagkapangulo ng senadora dahil nakakaapekto na rin ito sa suportang kanyang nakukuha at dapat pang makuha. Hindi rin umano mailatag ni Poe ng maayos ang kanyang mga plataporma sa publiko dahil kailangang sagutin ang issue na siya ay hindi na kandidato. Madami po kasing naniniwala sa ating mga kababayan, lalo na sa probinsya, na si Senadora Grace Poe daw po ay disqualified na. Andito pa po kami, kandidato pa po kami for President. Hindi pa po kami natatanggal. Samantalang muling nagpulong ngayong araw ang mga miyembro ng COMELEC on Bank upang pag-usapan ang motion for reconsideration ni Poe kaugnay ng naging desisyon ng Second Division. Ayon kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, bagamat karamihan sa mga commissioner ay bumoto kontra kay Poe, hindi ito nangangahulugan na otomatikong ganun din ang magiging desisyon ng on Bank. The commissioners, being judges, are surely studying and restudying the facts, the law, the evidence, and the jurisprudence in this case. So it is not correct to assume that if one commissioner voted this way, she will vote the same way. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Nagpatawag na ng oral arguments ang Korte Suprema upang talakayin ang issue sa citizenship ni Senator Grace Poe. Idinakda ng Supreme Court ang oral argument sa January 19 ng susunod na taon, ganap na 2:00 ng hapon. Inatasan din ng Korte ang Senate Electoral Tribunal na magsumite ng kanilang komento sa petisyon ni Rizalito David sa loob ng 15 araw. Inihain ni David ang petisyon bilang apela sa desisyon ng SET na nagsasabing isang natural-born Filipino citizen si Poe at kwalipikado itong maupo bilang senador ng bansa. Kinwestiyon din ni David ang pagkamamamayan ni Poe sa pamamagitan ng co-warranto petition sa SET sa paniwalang hindi natural-born citizen ang senadora dahil hindi tukoy kung sino ang mga tunay na magulang nito hanggang sa kasalukuyan. Isang tigil operasyon ang isinagawa ng custom broker at trucker upang tutulan ang Terminal Appointment Booking System o TABS sa port area. Ito ang balita ni Monokson. Nagsimula na ngayon ang 3 araw na tigil operasyon upang tutulan ang Terminal Appointment Booking System o TABS. Ang TABS ay ang bagong booking system sa Manila Port Area na kung saan nakaschedule ang pagpasok at paglabas ng mga kargamento sa loob ng pantalan. Ngunit ayon sa mga broker at trucker, sa halip na makabuti ay lalong naantala ang maraming delivery dahil hindi maayos ang sistema ng TABS. Yung tinatawag natin na just-in-time delivery, hindi na natutupad. Dahil ang pag sinabi mong just-in-time delivery, once na may gate pass ka, bigay mo sa trucker, ang trucker ilalabas ka agad. Karamihan sa mga kargamento ng mga trucker ngayon ay 8 araw nang nakabinbin sa mga bodega. Kung dati ay nakaka8 ikot sila sa loob ng pantalan, ngayon ay umaabot na lamang ito ng 3.
may nangyayari na magkakaroon ulit tayo ng port congestion, unang-una, hindi na kami nakakapagsoli ng empty. Sa akin, 4 na container ko, I think 8 days na ngayon, hindi ko nasasauli. Mas lumaki rin anilang import cost ngayon, kabilang na ang storage fee at ang mga penalties. Kung dati nakakapag-book sila sa pag-import ng delivery sa loob ng 1 araw, ngayon ay inaabot na ito ng 3 araw. Bunsod nito, lalo umanong bumagsak ang trucking business sa bansa. Ayon sa mga trucker, kung magtatagal ang ganitong sistema, maaaring pagmulan muli ito ng port congestion. Nagbabala rin ito na posible sa pinakamalala nitong epekto ay maramdaman sa presyo ng mga bilihin at sa mismong ekonomiya ng bansa. Malaking epekto nito sa ekonomiya natin dahil unang-una magtataas ang cost ng product. Ang importer naman, walang pakialam yan. Whatever cost na ibabato sa kanila, i-add on lang yun or i-pass on sa consumer. Ang hiling ng mga broker at trucker sa pamahalaan, i-abolish ang tabs at ibalik ang dating sistema sa pantalan. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Isang bagong tren naman ang madaragdag sa kasalukuyang 14 na operational trains ng MRT3 sa Pebrero sa susunod na taon. Samantala, sinabi ng General Manager ng MRT3 na sa unang quarter pa ng 2017 inaasahang makukumpleto ang delivery ng 16 na bagong tren. Ito ang balita ni Bianca Dava. Konting tiis pa. Ito ang apela ng Department of Transportation and Communications sa mga sumasakay at nakikipagsiksikan sa Metro Rail Transit o MRT Line 3 araw-araw. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation ngayong araw, sinabi ni MRT3 General Manager Roman Buenafe na sa huling bahagi ng 2016 o unang bahagi ng 2017 pa makukumpleto ang delivery ng 48 bagong light rail vehicles o LRVs ng MRT. Katumbas ito ng 16 na bagong tren dahil bawat tren ay mayroong 3 LRVs o bagon. Puno pa rin. Makakatulong talaga, mararamdaman ng tulong ng mga bagong bagon kung dumating na yung kompletong 48 na LRVs in order natin. Ang unang LRV ay darating sa bansa ngayong Disyembre 24. Masusundan ito ng 2 pang bagon sa Pebrero. Kapag natanggap na ang mga bagong bagon, i-assemble na ito ng DOTC. Pagkatapos nito ay isa sa ilalim sa dynamic at safety testing ang mga ito. Target ng DOTC na isang bagong tren ang maging fully operational sa Pebrero ng susunod na taon. May madadagdag na isang train ngayon consisting of 3 coaches dun sa existing fleet ko na running. So alabas meron akong mga additional 1 train by first quarter. Ang bagong tren ay mayroon ng alternating current technology na mas maganda kaysa direct current system na kasalukuyang ginagamit sa mga MRT3. Sa ngayon ay 12 hanggang 14 na tren ng MRT ang bumibiyahe araw-araw. Ang bawat tren ay may total loop time na 80 minutes o 1 hour and 20 minutes. Subalit paliwanag ng DOTC, bagamat madaragdagan ng bagong tren ang MRT3, ay mananatiling normal pa rin ang takbo ng mga ito at hindi mapapabilis dahil prioridad ng ahensya ang general train overhauling at track replacement. Humigit kumulang 600,000 pasahero ang sumasakay sa MRT araw-araw. Bianca Dava, UNTV News Worldwide. May permanenteng unit na ang Philippine National Police o PNP laban sa illegal na droga na lalo pang magpapalawak sa operasyon nito hanggang sa mga barangay sa probinsya. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Mapapalawak na ng Philippine National Police ang operasyon nito laban sa iligal na droga. Ito'y matapos na formal nang ilunsad ang PNP Anti-Illegal Drugs Unit o AIDG matapos ang 7 taon simula nang hilingin ito sa NAPOLCOM. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, bukod sa sariling budget at dagdag tauhan, ay mayroon na ring mga opisina ang AIDG sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Subalit uunahin muna ang paglalagay ng opisina sa Region 6 at Region 7 kung saan may malaking problema sa droga. But as we see the problem on the ground, hindi pwedeng walang support yung
police station natin insofar as anti-drug operations is concerned in terms of funding, in terms of making sure that they're updated with the current trends in narcotics trafficking. Yung investigative effort nila, kailangan continuously i-sharpen yun eh. Agad namang nagpasiklab ang AIDG matapos na magsagawa ng operasyon sa isang bahay sa 24 Tapman Subdivision, El Grande Avenue, Las Piñas City. Ayon kay PNP AIDG Legal and Investigation Chief, Police Chief Inspector Roque Merdiguia Jr., nakumpiska nila ang 7 pakete ng shabu at ephedrine na may 13 kilogram na nagkakahalaga ng 20 million pesos. Kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 ang 2 babaeng nadakip. Kung mapatunayan, kung may kinalaman sila, di ipafile ang kaso, kasama sila sa kaso. Section 11, Possession of Dangerous Drugs. Nagbabala rin si DILG Secretary Melcinen Sarmiento sa mga barangay official na hindi magre-report ng problema sa droga sa kanilang barangay. Hindi active ang kanilang barangay anti-drug council at pag may na-raid sa lugar nila na wala man lang silang report, para sa akin, base na po yun ng pag-conduct ng investigation. Ang Anti-Illegal Drugs Group ay inaprubahan ng NAPOLCOM noong Oktubre sa bisa ng Resolution Number 2015-547. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. at 14 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Emergency race, idinigsad ng UNTV Rescue. Our Song of the Week. Who will be our last entry for this month's finals? Find out this Sunday at 7 p.m. only on UNTV. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Alamin muna natin na ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA White Plains. Ito ang balita ni Monokson live. Mon, grabe pa ba ang traffic dyan? Magandang gabi, Attorney Reg. Medyo tumigil na yung pagbuhos ng malakas na ulan kasi kaninang hapon at umaga talaga naman lumikhayan na napakabigat na traffic lalo na sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Pero ngayon, bagamat humina na o wala na yung ulan, medyo traffic pa rin naman dito sa kahabaan ng EDSA. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic. Ito nakikita nyo ngayon na yung northbound lane ng EDSA, wala tayong maging problema dyan dahil maluwag naman hanggang dyan sa may area ng Cubao. Pero kung mapapansin nyo, yung kabilang linya o yung southbound lane ng EDSA,
ay moderate to heavy po ang flow ng traffic. Magmula pa lamang dyan sa may Kamuning area approaching ng Cubao, EDSA, ay mabagal na ang daloy ng mga sasakyan tuloy-tuloy hanggang sa may area ng Santolan at hanggang dito nga sa may Annapolis at sa may White Plains. Medyo umuusad yung bus lane pero ito mga pribado sasakyan nakakaliwa papunta sa Ortigas ay napakabagal ng flow ng traffic. Yan naman traffic na yan ay hanggang dyan sa may area ng Ortigas na kung saan itong mga sasakyan na ito ay kumakaliwa papunta naman dyan sa may area ng Pasig sa may Rosario. Subalit dyan sa may Ortigas flyover, medyo luluwag ang flow ng traffic. Moderate po yan hanggang sa may area ng Mega Mall at hanggang makarating kayo dyan sa may crossing sa Mandaluyong. Itong area naman ng Boni going po ng Orense Guadalupe, bahagyang babagal muli ang daloy ng mga sasakyan. Lalo na po kung malapit na kayo sa may area ng Buendia at ng Ayala na kung saan moderate to heavy po ang flow ng traffic. Pero makalagpas po dyan ang Magallanes Interchange, southbound lane, moderate flow ng traffic hanggang sa may tapat po ng Malibay at hanggang sa may area naman ng TAP. Sa mga babalik po ng QC, magmula po dyan sa may Magallanes Interchange, pagbaba nyo pa lamang po ng tulay na yan, moderate to heavy po ang Ayala at yung area ng Buendia. Itong Orense, mabagal po ang daloy ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy po dyan sa may area naman ng Pioneer sa Mandaluyong at sa may Boni hanggang sa may crossing. Itong area ng Mega Mall sa may Ortigas, bahagyang umuusad, lalo na kung kayo ay malapit na po sa may Ortigas flyover. Ito nakikita nyo ngayon na nasa bandang kanan, yan po ang northbound lane. Pagdating po dito sa may White Plains, wala po kayong magiging problema, maluwag po ang flow ng traffic. Subalit may kaunting pagbagal pagdating po ng Cubao at dyan malapit sa may Muñoz area. Paalala sa ating mga kababayan, hindi po sinuspindi ng MMDA number coding kaya mamaya hanggang alas 7 po ay bawal po sa mga lansangan ng mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa number 5 at sa number 6. Yan ang ating traffic update. Balik sa iyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Monokso. Nag-ulat ang live mula sa EDSA White Plains sa Quezon City. Samantala sa ibang balita, sinampahan ng criminal complaint sa Department of Justice o DOJ si Undersecretary Eduardo Oban Jr. dahil sa umano'y paglabag sa utos ng korte tungkol sa kustodiya ni U.S. Marine Joseph Scott Pemberton. Kasong paglabag sa Article 231 ng Revised Penal Code o RPC ang isinampa kay Oban ng mga kapatid ni Jeffrey Laude na sina Marilu at Michelle. Hindi umano sinunod ng opisyal ang direktiba ng Olongapo City Regional Trial Court na ikulong sa AFP Custodial Center si Pemberton at sa halip ay dinala ito sa compound ng Joint U.S. Military Assistance Group o JUSMAG. Naghain din ng petisyon sa Korte Suprema ang mga Laude upang mapawalang bisa ang Memorandum of Agreement na nilagdaan ng AFP at Bureau of Corrections tungkol sa pagkukulungan kay Pemberton. May tuturing umano na special treatment ang pagkulong kay Pemberton sa loob ng Camp Aguinaldo at labag ito sa Equal Protection Clause ng Saligang Batas. Giit ng mga Laude, dapat makulong si Pemberton sa New Bilibid Prisons sa Muntinlupa dahil isa itong national prisoner. Nahatulang guilty sa kasong homicide si Pemberton dahil sa pagpatay sa transgender na si Jeffrey Laude at pinatawang makulong ng mula 6 hanggang 12 taon. Sa ibang balita, sinampahan na ng reklamo ng mga otoridad ang Venezuelan drug courier na nilulon ang cocaine sa pag-asang makalulusot sa NAIA. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Linggo nang mahuli ang Venezuelan national na si Angelo Andres Rodriguez sa NAIA Terminal 2 dahil sa tangkang pagpupuslit ng illegal na droga sa bansa. Sinabi ng PDEA NCR Regional Director at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group Commander, may nagbigay sa kanila ng impormasyon na darating si Rodriguez sa may dalang illegal drugs. Maayos naman ang mga dokumento ng Venezuelan national at walang nakitang droga sa bag o bagahe. Pero nang magreklamo ito na masakit ang tiyan ay doon na sila nagsuspecha. Dahil mayroon ng tip, ang suspetsa ng mga teams natin doon sa airport, nagdududa na posibleng swallower siya. Nung magreklamo siya na masakit ang tiyan niya, pinala na natin siya doon sa PGH, sa Philippine General Hospital sa Manila. Pina-x-ray siya, nakita namin yun. May mga indicators na nandun nga sa intestine niya yung pellet na containing ng suspected na cocaine. Si Rodriguez ay sakay ng PR Flight number 657 mula Abu Dhabi. Ayon sa mga otoridad, nilunok ni Rodriguez ang 92 pellets o 1,179.61 na gramo ng cocaine na nagkakahalaga ng 6.6 million pesos. Inquest na ito at inireklamo na rin ng mga otoridad ng importation at possession of illegal drugs sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Manila City Prosecutor's Office.
Ayon kay Ugario, sinabi umano ni Rodriguez na galing sa isang African drug cartel ang mga drogang nakita sa loob ng kanyang tiyan. Sinabi niya personally sa akin, sinulat pa nga niya sa papel kasi Spanish-speaking taon to. Ang allegation niya is yung Filipino-African drug group talaga tayo. Yung African Drug Syndicate na may kasama daw ng mga Pilipino. Nakikipag-ugnay na rin ang pamahalaan sa Venezuelan Embassy sa Pilipinas na nagpahayag na tutulungan nito si Rodriguez sa kanyang kaso. Samantala, sinabi naman ng dating chairman ng Dangerous Drugs Board at ngayon senador na si Tito Soto, mabagal ang conviction rate ng bansa pagdating sa pagresolba ng mga kaso ng illegal na droga. Isang mabisang solusyon ayon kay Soto ay ang preventive education at rehabilitasyon dahil kapag wala nang nagbebenta ay wala na ring bibili ng illegal na droga. Hindi masosolve ng enforcement at prosecution lang yan. Kailangan talaga tiinan natin ang preventive education and rehabilitation. Sapagkat the day we stop buying is the day they stop selling. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Tatlong pasahero ang nasugatan ng mawalan ng kontrol ang kanilang sinasakyang eroplano sa Nashville International Airport. Samantala, iniimbestigahan na ng mga otoridad sa Los Angeles ang kanilang natanggap na bantang pang-aatake sa daang-daang eskwelahan sa syudad. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Joan Nano. Sa Amerika, bubuksan na bukas ang Los Angeles Unified School District na isinara noong Martes dahil sa bantang pambobomba na ipinadala sa email. Ayon kay LA Board of Education President Steve Zimmer, ligtas na ang mga paaralan matapos ang isinagawang inspeksyon ng mga otoridad sa may 1,500 sites. Sa email, sinabi na may mga itinanim na bomba sa mga paaralan sa Los Angeles Unified School District at may mga taong konektado sa ISIS na armado at magsasagawa ng pag-atake. Ayon kay Los Angeles Mayor Eric Garcetti, matapos ang isinagawang investigasyon ng FBI at local police sa insidente, itinuturing nila na hindi credible ang naturang pagbabanta. Ayon sa Los Angeles Police District, bagamat madalas nang nakakatanggap ng mga hoax threat, kakaiba ang mga ginamit na salita sa ipinadalang email. Samantala, binaybay ng isang Southwest airline ang taxiway at sumadsad sa damuhan matapos na maglanding kagabi sa Nashville International Airport. Ayon sa Southwest Airlines Company, patungo na sa gate ang Southwest Airlines Flight 31, lulan ang 133 pasahero at 5 crew nang lumabas ito sa taxiway. Lahat ng mga pasahero ay ligtas na na-evacuate mula sa eroplano at dinala sa terminal liban lamang sa 3 na nagtamo ng minor injuries. Iniimbestigahan na ng Federal Aviation Administration ang insidente. Binalot naman na makapal na snow ang Denver, Colorado sa Amerika. Ang record-breaking snow sa estado ay umabot sa 7 hanggang 17 inches ang kapal. Huling naranasan ng Denver ang snowfall record noong taong 1897. Noong nakaraang buwan ay mahigit sa 100 flights ang nakansela sa Denver International Airport bunsod ng malakas na bagyo. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Pinarangalan ng Department of Health o DOH Region 7 ang iba't ibang ahensya na tumulong sa pagdaraos ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC meetings sa Cebu. Ito ang balita ni Gladys Tuwag. Isa ang lalawigan ng Cebu sa pinagdausan ng 2015 Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC meetings. Nagsimula ito noong Agosto at tumagal hanggang buwan ng Oktubre. Kaya naman, lubos ang naging paghahanda at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga delegado. The assessment was well organized. The entire activity was very peaceful, well organized, and contingencies are in place all the time. So meaning it was very successful. Dahil dito, nagpapasalamat ang Department of Health Region 7 sa iba't ibang ahensya dahil sa kanilang kooperasyon para sa pagdaraos ng matagumpay na APEC meetings. Mahigit 45 medical teams ang pinarangalan. Kabilang dito ang Vicente Soto Memorial Medical Center, Talisay District Hospital at St. Anthony Mother and Child Hospital. Bukod sa medical teams, pinigyang pagkilala rin ang Central Command, Bureau of Fire Protection EMS team,
Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Mula dito sa Cebu, Gladys Tuwabi, UNTV News Worldwide. Tiniklop ng Singapore Slammers ang UAE Royals kahapon sa International Premier Tennis League sa Dubai. Isa sa susi sa panalo ng Slammers sa Royals ay ang pagwawagi ni Andy Murray kontra kay Roger Federer 6-4. Maganda ang naging simula ng Slammers at kaagad na napanalunan ang legend singles sa pamamagitan ni Carlos Moya na pinadapa si Goran Ivanisevaje. 6-4. Sinundan ni Carolina Pliskova ang panalo ni Moya ng tiklopin siya ni Kristina Mladenovic sa women's singles match 6-5. Ang tanging inaitalang panalo ng Royals ay sa mixed doubles competitions. Pinangunahan ni Kuya Daniel Razon ang paglulunsad ng emergency race competition kagabi sa Convention of Rescue Organizations in the National Capital Region sa Eton Centris. Ito ang balita ni Mon Hokson. Wala pong isang grupo na merong monopoly ng pagtulong. Ito ang mga katagang binitiwan ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon sa isinagawang Convention of Rescue Organizations in the National Capital Region sa Eton Centris kagabi. Karamihan ng mga rescue groups sa buong Metro Manila, kabilang na ang mga volunteer at local government units, ay dumalo sa nasabing pagtitipon. Ayon kay Kuya Daniel, layunin ng pagtitipon ang mapaigting pa at mapalawak ang pagtulong sa kapwa. Bawat isa sa atin ay meron tayong dapat na kaisipan na kung ano yung magagawa natin at may tutulong natin sa kapwa-tao natin, dapat na ibigay natin ito sa oras ng pangangailangan. Kaya wala namang mayroong monopolyo ng isang grupo lang o isang rescue groups lang na sila lang yung kailangan tumulong. Hindi, dapat tayo ay magtulong-tulungan para mas lumaki yung scope ng ating ding kakayahan at ganun din yung ating mga maaabot na matutulungang mga kapwa-tao natin. Kaya naman sa pangunguna ni Kuya Daniel, inilunsad ang UNTV Rescue ang Emergency Race Competition. Ito ay isang kompetisyon kung saan ang bawat rescue group na lalahok ay magtatagisan ng galing sa pag-rescue. Ito yung parang UNTV Cup ng mga rescuers, no? So ito naman yung ating emergency race. So ang emergency race naman, lahat namang mga participants na ay mga rescue groups sa iba-ibang mga lugar dito sa National Capital Region for a start. 5 ektaryang lupain ang ipagagamit ng UNTV Rescue sa lahat ng mga rescue group sa Metro Manila na magagamit sa training at iba pang aktibidad. Plano rin na itap ang lahat ng mga rescue group sa buong Metro Manila upang magkaroon ng isang call center hotline gamit ang 911 UNTV. Ikinasaya naman ng mga rescue group ang planong ito ng UNTV. Ang Techfire laging full support sa UNTV. Kahit ano pang activity natin, laging andyan ang Techfire para sumupport. Nakakabuti ko yan kasi kami mga volunteer group, kailangan namin yung sinabi ni Kuya Daniel na may isang area na magtuturingan namin na libre, mas papurpose sa amin kasi makakalis ang expression namin. So, kailangan din namin additional training para sa aming mga tauhan po. Sana ito po ang maging pasimula ng isang unified rescue groups, hindi lamang po sa National Capital Region. Ngayon, ang gagawin natin ay inumpisahan natin sa NCR. Pero ang ultimate goal po natin, makuha sana natin na ang rescue groups sa buong Pilipinas, tayong lahat ay magkakaisa sa layunin at pagtulong sa ating kapwa-tao. Mon Hokson, UNTV News Worldwide. At yan ang mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inalahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.